Good morning everyone! Ayan, so today is May 7. So, early pa ako gumising para makapag-prepare ng aming dadalhin papuntang Siquijor. Girl Scout ba yan eh? As always, di ba? Sabi ni babe, dapat daw 5 a.m. biyahe na kami. So, 3 a.m. pa lang gising na ako, tapos nakapag-coffee na, and then na-arrange ko na yung mga gamit na dadalhin. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ang ganap. So, ito pala yung weather ngayon. May weather talaga ako, di ba? Madaling araw pa. Pak, ganyan. O, di ba? Talagang, alam niyo naman ako, masyadong maaga, as always. Kailangan natin early para at least, di ba, lahat ng mga dadalhin natin, lahat ng mga kailangan gamit, nakaprepare, wala ka nang isipin pa. Di ba? Agoy, kompletos, recados man eh. So guys, yan di ba, punong-puno yung tatlong cellophane ng mga foods. Kasi nga, meron kaming dalawang bata. Okay lang sana kung mga tigulang na wala ko ilabot, bahala, kamuda. Di ba? So guys, yan ang aking maleta at talagang ilalabas ko na siya para prepare, di ba? Kasi yung driver guys, talagang kapag sinabi niyang larga jod. So dapat, ahead of time habang meron pa siyang ginagawa doon at hindi pa alis lahat ng mga gamit, mga foods and everything naka-intact na sa car. Kasi ganyan si babe pagka sinabi na tara, layas agad. So syempre, alam na yung kanyang mga style. So ready ka na. So talagang prepare na guys. Kasi alam ko talaga pag si babe ang driver, talagang strict to yan. Gusto niya lahat naka-arrange. So ganyan ako ka-snappy. Perfect. So, ayun, pagpatak ng alas 5, lumayas na kami, guys. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan ko munang daanan yung pinakasikat na kakanin sa Tanhay City or sa Negros. Yung tinatawag nilang budbod. Meron na kayong budbod? Wala pa yung budbod. Ano ni siya? Puto, tagit. Sayang kaayo guys. Talagang every time napunta ako ng Tanhay City, always akong dumadaan dyan. Kaso matsambahan jud na wala na bilin. Sayang lang ang tinikal ko kay Mamang ya. Sabi ko sa kanya, ipapatikim ko sa iyong pinaka-special kaayo nga kakanin diri sa Tanhay City tong budbod. So excited kaayo ang aking nanay, kaya akong sister-in-law na tikman yun kasi meron siyang chocolate sa loob ng kakanin guys. So ayun, wala akong choice. Instead magpapasikat sana ako, 'di ba, para puri-puriin nila. Kaso wala naman. So ayun, yan na lang talaga ang aking gibili, yang puto maya kung tawagin sa amin. Salamat! A few moments later. Pati na kami ng Dumaguete, pero before anything else, kukuha tayo ng ticket. So, yan pala yung schedule guys para sa Dumaguete to Siquijor, and then, yan naman yung pamasahe. Pagkatapos kumuha ng ticket dyan guys, pumunta na kami sa my port. Another payment naman tayo for terminal fee before papasok sa loob. So, 129 pesos ang babayaran sa terminal fee. Papasok ng Dumaguete Port. So, ayan na guys, at papunta na kami sa loob, patawid ng Siquijor. Huwag ma-excite dahil ang mga pasahero kailangan bumaba at dumaan sa tamang proseso. So doon tayo sa loob para naman payment na pod for another terminal fee. Driver lang jud ang authorized pumasok dyan. O diba? Andiyan na si Koya, nakaabang. Kami po sa Montenegro, Pasecure. Ato pasahero sir, i-drop lang nato sa terminal. Dito? Okay, ato sila agad sir. Napo sila terminal fee dito. Sige. Pero sir. Hey, o diba? So ayan na jud. At pasakay na kami ng napakalaking barko. Chares. So guys, total cost na patawid papuntang Siquijor from Dumaguete to Siquijor, pick up yung aming car. So 3,000 plus kasama yung pasahero, 3 adult. Kasi free man ang driver, and then yung student, isang student yung kapatid ko, and then si Inigo, kasi di ba 7 years old na siya, so meron siyang babayaran na 117 pesos. I-check nyo lang doon sa pinost ko. Tapos, ang free lang talaga sa amin is si baby, kasi 2 years old pa si baby, yung aking cute na pamangkin. Yun ang pansin niyang outfit ko, ha? Kahit si madam nakapampatulog, ay nagadali-dali, jud ko. Tsaka pa guys, meron kaming sasakyan. Anytime pwede akong magbihis ng mga pangmalakasang aurahan, chares. Pero talagang komportable ako dyan, tsaka nagmamadali kami. So guys, umabot din kami sa oras. Ay, naku, akala ko talagang naiiwan na kami. Ito pa yung pinaka-problema sa lahat ng pasahero, no? Yung utak nyo ba? Hindi naman yung buong barko ang binayaran nyo, okay? So lahat ng upuan dyan, pinang-occupied nila, pinanglagyan ng mga bag nila. So sorry na lang kayo guys, kasi hindi aalis yung barko ha, hanggat hindi makaupo lahat ng pasahero. So umurong-urong kayo dyan. Ewan ko ba sa mga tao ngayon, no? Talagang napakadamot sa upuan. Maskin bakante yung space, puros bag ang nilalagay. Kadalok-dalok sa inyo. Itsura kadalok-dalok ko. Ouch. So guys, kakain muna ako kasi nagutom ako. So yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to follow, like, and share. Mama!